What's up, KG? Alam mo ba, yung moment na natakot ka, tapos nagbenta ka, yun mismo yung moment na kumikita yung mga whales. Hindi sila basta bumibili at nagbebenta, kinokontrol nila yung emosyon mo. At kung hindi mo naiintindihan, ikaw ang produkto sa market. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, maraming tao iniisip nila, technical analysis lang to, charts lang to, strategy lang to, pero reality check. Psychology game to. At kung baguhan ka, malamang hindi ka pa trader. Target ka pa lang. Kasi isipin mo, kung ikaw ay may milyong-milyong kapital at kaya mong galawin ang presyo, hindi ka ba gagamit ng paraan para kontrolin ang mga maliliit na traders? Sino ba talaga ang mga whales? Simple lang. Ang mga whales, sila yung may malalaking pera sa market. Hindi lang sila basta may pera, may influence sila. Kayang-kaya nilang mag-dump ng malaking volume, mag-create ng panic, at mag-trigger ng chain reaction. Sample, kapag nagbenta sila ng malaking amount bigla, anong mangyayari? Babagsak ang presyo. Tapos ikaw, nakita mo pula lahat. Anong instinct mo? Baka tuloy-tuloy na to. Benta na. Doon ka, na-trap. Paano nila ginagamit ang fear? Ito yung pinaka-importante. Hindi lang basta nagbebenta ang whales. Sineset up nila yung takot mo. Una, fake dump. Magbebenta sila ng malaking volume para magmukhang crash. Hindi pa ito yung real crash. Patibong pa lang. Pangalawa, panic spread. Makikita ng retail traders, ikaw, ako at karamihan sa atin. Red candles, negative sentiment, bagsak na yan sa social media. Tapos papasok ang doubt. Iisipin mo, baka mawala ang pera ko. Pangatlo, cascade selling. Ito na, sunod-sunod na nagbenta ang retail. Hindi dahil sa strategy, kundi dahil sa takot. At dito, kumikita ang whales. Kasi habang nagbebenta ka, sila yung bumibili sa mababa. Isang realistic na senaryo. Sample bumili ka ng coin na 100 pesos tapos biglang bumaba ng 85. Kinabahan ka, nagbenta ka. After ilang oras, bumalik sa 110. Anong feeling? Sakit, di ba? Pero ang tanong, random ba yun? O may nag-trigger ng takot mo? Hindi ito obvious sa beginners, pero ito yung ginagawa nila. Stop loss hunting, liquidity grabbing, fake breakouts, fake news timing. Yan ang mga hidden strategy ng whale. Yes, kahit news minsan ginagamit. Pag may negative news, lalo nilang pinapalala ang dump para mas maraming matakot. Ano yung weakness ng mga retail traders? Real talk lang Ito yung problema. Emotional trading, walang plano. Overreaction sa red candles, short-term mindset. At ang pinakamalala, nagpapadala sa crowd. Kapag lahat natatakot ka na rin. Paano ka makakaiwas dito? Hindi naman to yung magic solution, pero ito yung reality. Una, understand the game. Hindi ka lalaban sa whales, iintindihin mo sila. Pangalawa, huwag agad mag-panic sell. Tanungin mo yung sarili mo, may nagbago ba sa fundamentals? Kung wala, baka emotional lang yan. Think opposite of crowd. Minsan, kapag sobrang takot na ang lahat, minsan doon ang opportunity. Plan before entering. Hindi pwedeng pasok ka agad. Dapat alam mo, saan ka lalabas, saan ka bibili ulit. Sa totoo lang, hindi ako fan ng idea na labanan ng whales. Kasi hindi yan realistic. Ang mas magandang mindset, sumabay ka sa galaw nila. Pero ito yung weakness ng approach na to. Kung di mo pa kayang kontrolin ng emotions mo, madali ka pa ring matatalo. Kaya hindi ito beginner-friendly kaagad. Bakit nire-recommend ako tong pag-aralan? Kasi ito yung hindi tinuturo sa nakararami. Lahat nakapokus sa indicators, patterns, signals. Pero walang nagtuturo sa'yo paano kami na-manipulate. At kung hindi mo alam to, paulit-ulit ka lang matatalo. Hindi kailangan ng whales na kontrolin ang buong market. Kailangan lang nilang kontrolin yung reaction mo. At sapat na yon para kumita sila. Ikaw, sa huling trade mo, nagbenta ka ba dahil sa plano o dahil takot ka? Be honest. So next time na makakita ka ng biglang dump, huwag ka agad magpanik. Tanungin mo muna, may nangyayari ba talaga?
o pinapafeel lang sa akin. Kasi minsan, yung takot na nararamdaman mo, hindi mo yan idea, inilagay yan sa'yo. At kung hindi ka magiging aware, paulit-ulit ka magiging exit liquidity. Pero kung matutunan mong basahin ang galaw nila, hindi ka na basta-basta mauuto. At doon ka magsisimulang manalo. Game on!